Maraming Pilipino ang nagtatrabaho araw-araw. Maagang gumigising, pumapasok, at patuloy na lumalaban sa araw-araw na buhay. Pero bakit parang hindi pa rin sapat ang sweldo para sa pangangailangan? Bakit kahit may trabaho, hirap pa rin? Hindi tamad ang mga Pilipino. Madalas, ang problema ay wala sa tao, nasa sistema. Isa kada tatlong Pilipino household ang nakakaranas ng sa bawat limang Pilipino sa pagkain. Simulan natin sa isa sa pinakamalaking dahilan. Alam niyo ba na ang minimum wage sa bansa ay nasa 486 pesos kada araw? Para sa marami, hindi ito sapat kung ikukumpara sa pang-araw-araw na gastusin. Dahil patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, renta, at gasolina. Dahil dito, kahit nagtatrabaho ka ng full-time, madalas sapat lang ang kinikita para makasurvive araw-araw, hindi para makaipon o umangat. Kapag sapat ang sahod sa pang-araw-araw, mahihirapan kang mag-ipon. Kaya sa oras na may nangyaring hindi inaasahan, gaya ng biglaang sakit, pagkasira ng gamit, o biglaang bayarin, isang gastos lang, naaapektuhan na agad ang buong budget. Hindi lahat ng may trabaho ay may sapat na kita o seguridad. Marami ang underemployed na may trabaho nga pero kulang ang oras o sweldo. Idagdag pa rito ang contractual work na kung saan pansamantala ka lang na empleyado at walang malinaw na kasiguraduhan kung may trabaho ka pa sa susunod na buwan. Sa Pilipinas, mahirap maging breadwinner. Dahil sa strong family ties, ikaw ang inaasahan sa gastos, bills, tuition, at emergencies. Kaya mahirap magbuo ng sariling pamilya. Unahin ang sarili o sundin ang kung ano ang gusto mo. Kahit na walang batas, ginagawa mo ito out of your responsibility, guilt, at pagmamahal sa iyong pamilya. Kahit na araw-araw kang pagod at nagsasakripisyo. Kapag kulang ang kaalaman sa paghawak ng pera, nagiging mahirap magplano para sa long-term goals. Dahil sa maling spending decision at kawalan ng long-term preparation, marami ang napupunta sa sunod-sunod na utang, loans at poor credit. Kaya madalas, kakasweldo mo pa lang, nakaalaan na agad ang pera mo pangbayad ng utang. Si puro deserve ko to. I-treat ko kayang sarili ko. Stress na ako, kaya kailangan ko to. Ang ganda nito, ang ganda niyan. Bilhin ko kaya iyan. Walang masama sa pag-treat sa sarili. Pero kapag palagi mo itong sinasabi, palagi ka ring napapagastos. Dahil bumibili ka hindi dahil kailangan, kundi para masabi na nakasabay ka sa uso. Sumusugal, umaasang mananalo o makabawi. Nagbibisyo para makalimot. Pero sa huli, imbis na gumaan, mas nadadagdagan lang ang problema mo. Bukod sa personal at family-related challenges, malaki rin ang epekto ng systemic issues sa hirap ng mga Pilipino. Kahit gaano ka kasipag, mahirap umangat kung ang sistemang ginagalawan ay hindi patas. May mga policies na hindi flexible para sa mga low-income earners, kaya mas napipilitan silang mag-budget sa ilalim ng mas mabigat na constraints. Halos lahat nga may taxes na. Halos lahat tayo, kahit estudyante o empleyado, ay nagbabayad. Pero saan nga ba napupunta ang binabayaran? Para ba ito sa mamamayan o sa bulsa ng mga taong walang pakialam sa bayan? Di pala baha ang pagpasok
magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. You did well. You worked so hard. You deserve better. Saludo ako sa inyo, mga hardworking Filipinos.